Gandang gabi po sa ating lahat. Ito pong lingkod, Pastor Romeo Lasso ng Pateros Evangelical Church. Ngayon, pag-usapan po natin sa tinatawag po natin na ginawa ni Ezra na matatawag natin starter siya sa paggawa ng mabuti. Alam niyo po, dalawang klase ng starter yan eh. Kasi naalala ko nung high school ako, may tinatawag na starter sa away. Ikaw yung nasa una, talagang parang iinisin mo yung kaaway, tapos pagka naando ka na, ikaw ang starter, ikaw mag-uumpisa ng gulo, pag-aanuin ka na, pagtutulungan ka, may backup ka, lulusob. Ang tawag ko doon nung high school kami, starter. Sa hindi magandang paraan. Pero itong kay Ezra, no, bilang isang leader, naranasan din niya na maging starter kung paano may babalik yung kanyang mga kababayan at mga kamag-anak kasi meron silang napakatinding nagawang kasalanan. At ang kasalanan na ito ay talagang masasabi natin na galit na galit ang Diyos dito. Bakit? Kasi gusto ng Lord na sila ay i-preserve. Sabi rito sa Ezra 9:2, bago tayo magpatuloy, hingi muna tayo ng tulong sa ating Diyos. No? Papatulong tayo, hingi tayo ng guidance sa Kanya. Panginoon, maraming salamat. Sa buong araw na ito, nakita namin kung paano mo kami iningatan. Sa buong araw ito, nakita namin kung paano mo kami pinagpala. Kaya ito kami ngayon, Panginoon, lumalapit po sa trono ng iyong biyaya na humingi po ng tulong para maunawaan at maintindihan namin ang gagawin namin pag-aaral ng iyong salita. Sa sarili namin karunungan, kaalaman, di namin kaya to. Pero salamat, dahil ikaw isang Diyos sa patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang magkaroon po ng direksyon ang lahat po ng aming gagawin. Kaya in-expect na po namin, mauunawaan, maintindihan namin kung ano yung gusto mong palabasin dito sa pag-aaral namin. Kasi gusto namin, Panginoon, na lalong mapalapit po sa inyo. Kaya tulungan niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi po rito sa Ezra 9:2, nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Hindi nila kalahi. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi. At ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. So again, merong inutos sa Israel na hindi sila pwede makipag-asawa sa hindi nila kalahi. Bakit? Kasi mga kalahi nila pinili ng Diyos para maging banal. Anong banal? Na hindi kasi yung mga pinuntahan nilang lugar, kung natatandaan niyo po doon sa lupang pangako, pinaalis ng Panginoon yung mga taong nandun kasi sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Iba-ibang klaseng Diyos-Diyosan. Mga karumal-dumal, no, ng mga gawain. Kaya, para hindi sila makontaminate o hindi sila matawag na mabuyo na sumamba sa Diyos-Diyosan, ang kabinbilinan ng Panginoon sa kanila, noong panahon pa ni Moises, ang utos sa kanila, hindi kayo dapat mag-aasawa ng hindi nyo kalahi. Ibig sabihin, hindi nyo kaparehas ang pananampalataya. Hindi kaparehas ang inyong paniniwala. Kaya lang, sad to say, nahaluan sila. Kasi nag-asawa sila ng hindi nila kalahi o hindi parehas ang kanilang faith. At ang mabigat ito, ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. So si Ezra, ginagawa niyang paraan, natatandaan po natin nakaraan, ginagawa niya ng paraan para maayos po yung templo, mabalik. Magawa din yung tinatawag na gate. No? Kaya lang, sad to say, eto na. Gumawa na naman ng mali itong mga Israelita. No? Dito pumapasok ang pagiging starter ni Ezra. May ginawa siya. Letter A. Starter si Ezra sa paglapit sa Lord. Ezra 9:5-7. Nang oras ng pag-aalay, ng panggabing handog, tumayo ako sa aking pagdadalamhati, nasuot pa rin ang aking sirang damit. Kasi sa kanila po, bakit sirang damit? Sa kanila noon, pag nagluluksa sila, o meron silang nagawang pagkakamali, sinisira nila yung damit nila bilang pagbibigay ng tinatawag na pagpapakumbaba, sisirain yung damit. No? Lumuhod ako at nanalangin nakataas ang mga kamay kay Yahweh na aking Diyos. Kaya yung ginagawa po natin pag-pray, pagtataas ng kamay, biblical po yun. Hindi yung parang arte lang yun. No? Hindi arte yun. Talagang sinasabi natin, di ba ganito pag sumusuko ka,
doon sa mga surrender po ako. Di ba? Surrender po ako sa inyo. Verse 6, sinabi ko sa kanya, Diyos, wala po akong mukhang maiharap sa inyo, sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayon lampas na sa aming mga ulo. So grabe, ganito dinescribe ni Ezra yung kanilang mga kamalian, yung kanilang kasamaan. Sabi, ano? Ano sabi? Sapagkat ang aming kasamaan ay patong-patong na at ngayon lampas na sa aming ulo. So sobra-sobrang kasalanan yan. Ang aming kasalanan ay abot na sa exad, no? Pero ito po yung pakiramdam ni Ezra. Ito po yung kanyang nararamdaman. Ito po yung kanyang laman ng kanyang isipan, ng kanyang puso, na sobra-sobrang pagkakamali. Kasi napatawad na po sila eh. Nabigyan na sila ng chance. Nagbalik na sila. Tapos ito ngayon, bumalik na naman. Verse 7, mula pa sa panahon ng aming mga ninuno, hanggang ngayon kami po na inyong bayan ay lubog na sa kasalanan. Grabe to. No? Grabing pagsasalita, pagsabi, pag-amin ito ni Ezra. By the way, iano ko lang po sa inyo, hindi po kasama si Ezra doon sa gumawa nitong mga bagay na ito na nag-asawa ng mga hindi nila kalahi o hindi parehas ng faith. Pero, sinasabi niya, again, palaging ganito si Ezra eh, sinasama niya yung kanyang sarili na nagkamali yung kanyang kababayan, sinasabi niya, kasama ako na nagkakamali. No, inaamin niya. Dahil po sa aming mga kasalanan, kami, pati ang aming mga lahi at mga pari ay pinabayaan yung madaig at masakop ng mga hari ng ibang mga lupain. Pinagpapatay nila kami, binihag at pinagnakawan, ganap ang pagyurak na nangyari sa amin, maging hanggang sa kasalukuyan. So again, sinasabi ni Ezra, mingi siya ng tawad, nagpakumbaba siya, at ngayon sinabi niya, bakit sila nalugmok? Bakit yung kanilang bayan ay bagsak na bagsak? Dahil sa ginawa nilang pagkakamali. Yung paglapit, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At isa sa mga naging dahilan nito, nakipag-asawa sila sa hindi nila parehas ng pananampalataya. Starter si Ezra sa lahat ng pag-amin na nagawa nilang kasalanan, at dahil sa ginawa niyang ito, merong nangyaring kakaiba at naging starter uli siya. Dahil sa ginawa niya, pinakita niya na talagang nagpapakumbaba siya, nagsusumigaw siya, sinira niya ang kanyang damit, sa harapan ng Diyos, nagpapatira pa siya, tinataas ang kanyang kamay, naging hudyat ito, naging dahilan ito, para pukawin ang damdamin ng mga tao. Pero hindi sufficient yun na pukawin. Merong ginawa. Ano? Letter B. Starter siya sa pagpapakumbaba. So, hindi lang lumapit, nagpakumbaba pa. Ezra 9:8-9. Gayon man, Yahweh na aming Diyos, pinakitaan pa rin ninyo kami ng kagandahang loob, maging ito may sa isang maikling panahon lamang. Kahit na nagkamali, nagkasala sila, binigyan pa rin sila ng Panginoon ng chance. Ilang taong pinalaya ninyo mula sa pagkaalipin at ligtas na pinatira sa banal na dakong ito upang bigyan ninyo ng bagong pag-asa at buhay. So ganito pa katindi. No? Inaamin ni Ezra, no? Hindi dahil mabait sila, hindi dahil sa kung ano paman, no? Sabing ganun dito, pinalaya ninyo mula sa pagkaligtas sa banal na dakong ito upang bigyan ng bagong pag-asa at buhay. Ganun po katindi. Yung Diyos sa pinaglilingkuran nila, Ezra, at yung Diyos sa pinaglilingkuran po natin. Isa po yan. No? God of chances ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ganito po. Sinabi ni Ezra kung gaano katindi ang Diyos sa pinaglilingkuran niya. Kami po, mga alipin, ngunit hindi niyo pinabayaan sa pagkaalipin. Sa halip, ipinakita ninyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inidyukan ninyo ang mga hari ng Persya na sumang-ayon sa amin at pahintulutan kaming mamuhay. Tingnan niyo po. Ang galing ni Ezra. No? Inaangkin niya, again, nagpakumbaba siya. Inaangkin niya, inaamin niya, na hindi dahil sa kanya, kaya sila pinalaya. Kundi, si Lord ang gumawa ng paraan. Ano sabi?
inudyukan, no? Sa halip, ipinakita ninyo ang inyong tapat na pag-ibig nang inudyukan ninyo ang mga hari ng Persya na sumang-ayon sa... Tingnan niyo po napag-aralan natin nakaraan. Mga unbeliever ng mga hari, hinipo ng Lord ang puso, inudyukan para magkaroon ng pagkakataon na makapagsimulang muli ang mga Israelita sa pangunguna ni Ezra. Humbleness, start kay Ezra. Talagang starter. At muling itayo ang templo na wasak na wasak, iningatan din ninyo kami sa Judea at sa Jerusalem. So again, sinasabi lang dito ni Ezra, starter siya. Kanina, starter siya sa paglapit kay Lord. Starter sa pagpapakumbaba. Letter C, starter sa pag-amin ng kasalanan. Ezra 9:10-15. Ngunit ngayon, O aming Diyos, ano pa ang masasabi namin pagkatapos ng lahat ng ito, muli namin sinuway ang inyong mga utos na sa amin binigay ninyo sa pamamagitan ng mga lingkod ninyong propeta. Sinabi nila sa amin na ang lupaing aming papasukin at ariin ay isang maruming lupain sapagkat ang mga nakatira dito ay punong-puno ng mga gawaing karumal-dumal. Nagbigay na ng warning. Nagbigay na ng babala. No? Sinabi na kung ano yung papasukin nila. Kaya nga, bago sila nakapasok doon, nabigyan na sila ng mga batas. Bakit? Para meron na silang guidelines. Pagpasok nyo ron, ito yung dadatnan ninyo. Kaya binigay na yung guidelines bago sila makapasok. No? Verse 12, sinabi rin nila sa amin na kailan may huwag kaming mag-asawa sa mga iyon. At huwag din naming tulungang umunlad ang kanilang kabuhayan. Kung gusto naming pakinabangan ang mga pagpapala sa lupaing yon at may pamana sa amin ito sa aming mga susunod na saling lahi. Magpakailanman. Tingnan niyo po. Again, hindi nilagay din nila ng Panginoon ang mga Israelita dahil mabubuti sila, mababait. Bagkos, kaya sila lilipat doon, aalisin ng Lord, lilinisin yung lupain dahil karumal-dumal ang mga ginagawa nitong mga taong ito. Again, kung papansinin nyo, palaging nandun yung humble heart ni Ezra. Pagpapakumbaba. Palaging sinasabi niya, pinagdidiinan niya, na hindi dahil mabait sila, hindi dahil merong nakitang kakaiba sa kanila, hindi. Kundi, masama yung mga nandun, kaya aalisin, sila ang ipapalit. So, ganyan po yung gustong ipakita, ipaalam, ipabatid. Verse 13, kahit naranasan na namin ang inyong parusa dahil sa aming mga kasalanan kamalian, take note, no? Pag sinabi ko na po kanina ito, di po mismo si Ezra nagkasala dito sa kasalanan ito, but still, sinama niya ng paghingi ng tawad ang kanyang sarili. Alam namin, o aming Diyos, na ang parusang iginawad ninyo sa amin ay kulang pa sa dapat naming tanggapin. Again, ganito po katindi inaangkin ni Ezra na kahit na sila'y pinatawad ng Diyos, kung tutuusin, dapat hindi na sila patawarin. Nagpakumbaba talaga inamin talaga ni Ezra na yung mga kasalanan nila. No? Inamin talaga niya. Sa halip, pinahintulutan pa ninyo kaming mabuhay. Oo nga naman. Kung tutuusin, dahil may utos sa Panginoon, pagka ginawa ito, papatayin eh. Pero ito, binigyan pa ng chance. Bakit? Dahil mabait sila? Actually, hindi. Si Lord kasi tapat sa kanyang pangako. Pinangako niya mula pa kay Abraham, kay David, na ang bayan ng Israel ay palagi niyang iingatan. Pagpapalain niya. Actually, sinabi niya ito kapag sumunod sila. Pero again, sumuway sila, maraming namatay, maraming na-captive, ginawang alipin, nahirapan, pero, nang sila ay bumalik at humingi ng tawad, binigyan uli sila ng pagkakataon. Verse 14, muli ba naming susuwayin ang inyong mga utos at makikipag-asawa kami sa mga taong ito na kasuklam-suklam ang mga gawain?
Kung gagawin namin ito'y labis kayong mapupot sa amin at wawasakin ninyo kami hanggang sa maubos. O Yahweh, Diyos ng Israel, kayo'y makatarungan, subalit niloob ninyong may matira sa aming lahi, inaamin po namin ang aming kasalanan sa inyo at wala po kaming karapatang humarap sa inyo dahil dito. Ganito po katindi si Ezra. Nagkamali, nagkasala, pero still, alam niya, inaangkin niya, na kung tutuusin, hindi na sila pwedeng patawarin. Pero salamat, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Kaya naman sila, Ezra, ay pinatawad ng Lord. Ano po ninyo? Even sa time natin ng biyaya ng pagpapatawad, ay pinagkakaloob ng Lord. Sabi po rito sa unang 1:9, subalit kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Pansinin niyo, parehas na parehas yung sinabi ni Ezra sa harapan ng Panginoon. Kung tutuusin, hindi sila karapat-dapat, pero pinatawad sila ng ating Panginoon. Tayo rin po. Hindi rin tayo karapat-dapat. Kung isa-isahin lang natin ang ating mga kasalanan, sigurado lahat tayo ubos. Kasama po ang inyong lingkod dahil sa ginawang pagkakamali. Dahil sa ginawang pagkakamali. Pero salamat, dahil ganun lang ang pag-ibig ng Diyos na binigyan po tayo ng chance. Sabi niya dito, ang hinihingi lang ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Ezra, inamin niya. Ipinahayag niya ang kanyang pagkakamali. Sa harapan ng Diyos, pinakita niya, inamin niya. Ito rin po ang gusto ng Diyos sa mga oras na ito. Nakikinig ka ngayon. Hindi isang aksidente na nalaman mo na mayroon palang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang gusto lang ng Lord, kagaya si Ezra, magpakumbaba tayo. Aminin natin sa Kanya. At ang sabi, patatawarin tayo sa mga ito at linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Wow! Bakit kailangan linisin sa kasalanan? Para lahat ng panalangin natin ay tatanggapin ng Amang nasa langit. Bakit? Hindi po tayo karapat-dapat tumawag dahil sa dami ng ating kasalanan. Napakabanal po ng ating Ama na nasa langit. Pero salamat dahil dito, kung tayo hihingi ng tawad, sinasabi na ng salita ng Diyos, humingi tayo ng tawad, magpakumbaba tayo. Bakit? Sabi kasi sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Ako, ikaw, tayong lahat, mamamatay tayo sa ating kasalanan. Ito ang sinasabi po rito, hindi lang physical to, spiritually. Pwedeng buhay ka ngayon, physically, pero spiritually, ikaw ay patay. Pero gusto ng Diyos, bigyan ka ng pag-asa. Bigyan tayo ng pag-asa. Kung merong kamatayan na ang kabayaran ng kasalanan, merong remedyo. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So merong pag-asa. Kagaya kila Ezra, inamin nila, nagpakumbaba sila, lumapit sila sa ating Panginoon. Tayo rin, lumapit tayo sa ating Panginoon. Magpakumbaba tayo. Aminin natin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi kung hindi, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Parurusahan tayo. Hindi gusto ng Diyos yun. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi sa 1:3-6, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, purihin ng Panginoon dahil tayo ay nabigyan ng pagkakataon. Sa araw na ito, sa gabing ito,
Narinig mo, napakinggan mo. Huwag magmatigas ang ating ulo, ang ating puso. Bagkus aminin natin na tayo nagkamali, nagkasala. Kung gusto mo magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kung hindi natin aaminin at magmamalaki tayo, may kaparusahan na darating sa atin. Pero salamat, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang kailangan lang natin, sumampalataya at tanggapin siya. Gusto mo bang gawin ito, kapatid? Kung gusto mong gawin ang mga bagay na ito na gusto mong mapatawad ka, gusto mong magkaroon ka ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, ang iyahan kita sumunod sa isang panalangin ng pag-amin, panalangin ng pagtanggap, pagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Ako'y mangunguna sa isang panalangin. Gawin mo, ariyin mo na sarili mong panalangin ito, sapagkat ito lamang ang tanging paraan para tayo makatiyak ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y pumikit, tayo manalangin. O Panginoong Hesus, maraming salamat. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagbigay po sa amin ng pag-asa. Lord, sa mga oras na ito, ako po'y nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Inaamin ko po na ako'y sumuway sa inyong mga kagustuhan, sa kanyang kalooban. Kapatid, sabihin mo, pwede mong sabihin. Pwede nating aminin. Sabihin sa ating Panginoon, ikaw lang at saka siya nakakarinig. Alam ng Diyos. Actually, kahit hindi pa natin sabihin, alam na ng Diyos kung anong ating pagkakamali. Ang gusto lang ng Diyos, kagaya kay Ezra, inamin niya, nagpakumbaba siya. Huwag tayong magmalaki. Wala tayong magagawa, wala tayong kalaban-laban sa ating Panginoon. Bakit gustong gawin ito ng Panginoon? Kasi mahal ka niya. Mahal niya ako, mahal niya tayong lahat. Gusto niya, ayaw mapahamak ng Diyos ang sino mang tao. Ayaw niya. Kaya lahat tayo binibigyan niya ng chance. Yes. Tanggapin natin ating Panginoon. Lord, ako po'y sumasampalataya at ako'y nananalig na ikaw lamang ang tanging pag-asa ko sa buhay na ito. Sino-surrender ko ang aking sarili sa iyong paanan. Hallelujah. Kapatid, kung ginawa mo ang panalangin ito na nanggagaling sa iyong puso, binikas mo ito, ang sabi ng salita ng Diyos, tayong pinatawad at binigyan ng pagkakataon makalapit sa Ama. Bakit? Sinasabi rin sa 1:12, ang sinumang sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoon, itinuturing na anak ng Diyos. So kung tayo ay anak ng Diyos, meron tayong karapatan na tumawag. Kaya sa mga oras ito, kapatid, tatawag, lalapit tayo. Sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Lumapit ka sa Panginoon, sabihin mo kung ano yung mga physical na karamdaman mo. Gustong-gusto ng Diyos, bigyan ka ng kagalingan. Gustong-gusto ng Diyos, maranasan mo yung tinatawag na kapatawaran na nanggagaling sa Kanya. Sige, sabihin mo. Sabihin mo, willing ang ating Panginoon. Willing ang ating Panginoon. Na ikaw'y pagaligin. Manalig ka, manampalataya ka. Opo, Panginoon, naririnig mo. Sa mga oras ito, sino ang mga kapatid na may mga karamdaman, igawad mo po ang kagalingan. Igawad mo po ang kagalingan. Hallelujah. May problema ka sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama mo sa bahay, kasama mo sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad. Hindi gusto ng Diyos na manatilit na meron tayong kaaway o kagalit. Gusto ng Diyos, palayain tayo dyan. Gusto ng Lord, matuto tayong magpatawad at matuto rin tayong humingi ng tawad. Hallelujah. Sige, sino yung paalala sa inyo ng Lord na kailangan patawarin mo? Patawarin mo ngayon. Humingi ka ng tawad. Lumapit tayo sa ating Panginoon. Ano man yung kasalanan na yan, na nagiging hadlang
para makalapit tayo ng todo sa ating Panginoon. Spiritually, may mga bagay na umaalipin sa iyo, hindi gusto ng Diyos yan. Kung meron mang gustong malipin sa atin, gusto ng Lord, siya lang ang ating paglilingkuran. Hindi gusto ng Lord na tayo'y lumubog sa kasalanan. May mga spiritual battle ka na hinaharap sa mga panahong ito, bigay mo lahat sa ating Panginoon. Mga bagay na kumukontrol sa buhay mo, surrender natin sa Panginoon. Bisyo ba ito? Palayain tayo ng Diyos sa lahat ng klase ng bisyo na nagiging hadlang, na nasisira itong templo na ito, na dapat magamit para sa ating Panginoon. Witchcraft, horoscope, idolatry, hindi gusto ng Lord na gawin natin yan. Kung meron man tayong dapat paglingkuran na sambahin, walang iba kundi ang ating Panginoon lang. Wala nang iba. Wala nang iba. Sige, sabihin mo sa Kanya, lapit natin sa Panginoon. Yung mga nagiging hadlang para totoong makalapit tayo, kumitang ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat din. Sino man sa akin mga kapatid sa mga oras ito na walang katrabaho, wala kang pinagkakakitaan, ang sabi ng Lord, bibigyan tayo ng provision. Hindi ibabagsak sa iyo yung pera, pwedeng bigyan ka ng Lord ng trabaho. Ang tanong, willing ka ba na magtrabaho? Willing ka ba na gawin kung ano ipapagawa sa iyo ng Panginoon? Kasi ang unang-unang trabaho natin, sabihin natin ang mabuting balita na mayroong pag-asa sa ating Panginoon. Makikita mo kapatid, ano yung mga bagay na pwedeng gawin ng Diyos para sa buhay mo. Kasi gusto ng Diyos na lahat ng kanyang mga anak ay maging channel of blessing. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga kapatid, nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kanilang anniversary. Pagpalain po ang bawat isa. Hayaan niyo po, Panginoon, maranasan nila ang tinatawag na kabutihan ninyo sa pamamagitan po ng pagpapala ng maraming bagay para po sa inyo. Gayun na rin, tinataas din po namin salamat po, Panginoon. Dahil nandyan ka, nawili ka pa rin, patuloy kami pakinggan. Tinataas din po namin sa iyo ang aming bansa. Kitang-kita po ninyo kung anong nangyayari. Hindi na namin malaman kung saan kami susuling. Bagsak ang ekonomiya, taas ng gasolina, taas ng bilihin. Pero ikaw, Lord, may kontrol ng bansang Pilipinas. Marami kang pwedeng gawin para makarecover. Bigyan niyo po ng karunungan ka naman, magkaroon ng banal na takot sa iyo. Ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan upang makarecover po ang aming bansang Pilipinas. Dahil ikaw po ang turinan ng pangyayari. Hallelujah. Hallelujah. Gayun na rin ang mga kapulisan, mga sundalo, magampanan nilang tungkulin para sa kaayusan at piso o diyan ng aming bansa. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga taga-Laguna na sumusubaybay sa ganitong gawain, pangunguna po ng kapatid na Dada at ina rin po kanyang may bahay. Mga taga-Pangasinan na sumusubaybay sa ganitong gawain, pangunguna ng kapatid na Todo at ang kanyang may bahay. Pati na rin po ang aking mga kabat 79, Magsaysay na patuloy sumusubaybay sa ganitong gawain. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga taga-Abra na nagbibigay po ng panahon para sa ganitong gawain din. Maging ang mga taga-Marikina, pagpalain po, Panginoon, sa panguna po ng kapatid na Jojo. Muli, Panginoon, salamat dahil sa gabing ito, muli pinakita mo na mayroong pag-asa. Meron kaming pag-asa. Hindi kami dapat mabahala, hindi kami mataranta, maging starter lang kami sa paggawa ng kabutihan at paglapit sa inyo. Maging starter lang kami sa pagpapakumbaba at maging starter kami, Panginoon, sa pagbibigay po ng time para sa inyo at pagpapakumbaba sa pag-amin ng aming mga kasalanan. Muli, maraming salamat po dahil alam po namin ang lahat ng dinulog nilapit namin sa iyo, mangyayari ito kasi hinihingi po namin ito sa pangalan ng
aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen.